reputasyon, kredibilidad. Buong buhay daw natin binubuo at pinatitibay ito na parang pader. Tinatayo sa loob ng maraming taon o dekada para gumuho sa isang iglap lamang. Good luck, Chuck. Sa isang iglap, babagsak na parang lumang gusali na nilindol dahil ginawa ng kontraktor na pulpul. At ang taong nakulong na ba sa ating mga penitentiary systems, no, ay pagtitiwalaan mo pa. Ang nagkasala, ang nahatulan at nagdusa sa loob ng piitan, ay nabubura na ba agad ang kredibilidad? Dahil siya ay ilang taon na nasa likod ng rehas? Lahat ba ng pinarurusahan sa loob ng kulungan? Ano ba ang kanilang reputasyon? Habang buhay na ba nilang dadalhin ang isang marka na hindi na ba sila dapat pagtiwalaan? Na nawalan na sila ng kredibilidad pagdating sa katotohanan? Kredibilidad kasi ang nawala sa ating kwento ngayon sa tubong Pangasinan na si Mona matapos makulong para sa isang pagkakasalang hindi niya naman gawa. Ilang taon ding nagdusa si Mona bago siya napatunayang inosente at tuluyang napalaya. Pero dahil sa pagkakakulong ay hindi lang pamilya ang nawala kay Mona, kundi pati na rin ang tiwala ng mga tao sa paligid niya. Kung kailan pa naman, kinakailangan sa kanya ang katotohanan. Matapos itong si Mona ay may nasaksihan. Ngayong araw mga kapatid, sa Sana Lourdes atin na pong simulan ang isang dula tungkol sa reputasyon, tungkol sa karunungan, katarungan o ang kawalan niyan para sa ilang tao sa ating lipunan. Sinulat po ni Vincent Manrique ang ating drama. Ito na po ang ating dula na pinamagatang May Nasaksihan si Mona. Malapit na ako sa bahay. Pagkalipas ng 5 taon, makakauwi na ako. Sayang nga lang. At wala na akong pamilyang madadatnan. Ayun, natatanong ko na si Aling Irma. Mona? Ay, Mona, ikaw ba yan? Ang tagal na dating hindi nagkita. Maligayang pagbabalik sa'yo. Aling Irma, magiging magkapit-bahay na naman po tayo. Kamusta? Ganun pa rin naman ang buhay namin dito. Ay, nako, saka na lang tayo magkumustahan. Ay, siya nga pala, ito si Elena, asawa ni Dante. Magiging kapitbahay mo rin siya. Masaya akong makilala ka, Mona. Ganun din ako, Elena. Sige, Aling Irma, maiwan ko muna kayo ha. Ilalagay ko pa tong mga gamit ko sa bahay. Medyo mabigat. Siya, sige. Para makapagpahiga ka rin. Sigurado akong napagod ka sa malayong biyahe. Mauna na ako. Sige. Ay, nako, Elena. Alam mo ba kung saan galing yang si Mona? Nako, sa kulungan. 5 taon siyang nakulong at napagbintangang pumatay doon sa anak ng amo niya doon sa Maynila. Totoo po ba? Hindi ba delikadong may kapitbahay tayong ex-convict? Ang balita, napawalang sala naman yan. Yun nga lang, nakulong talaga siya. Kaya iniwan ng asawa. Tangay ang anak nila. Mabait naman niyang si Mona. Nakatatak nga lang sa pagkatao niyang marka ng pagiging ex-convict. Kawawa naman po pala si Mona. Pero kailangan pa rin nating mag-ingat. Mahirap na. Ay nako, tama ka. Baka nagbago na nga yung ugali niya dahil marami siyang nakasamang mga kriminal doon sa kulungan. Baka na-impluwensyahan na yun. Ate Mona? Ikaw na ba yan? Tay, nandito na si Ate Mona! Mitch! Ay, muntik na kitang di makilala. Dalagang-dalaga ka na ha. Nung huli tayo nagkita, 13
13 ka pa lang nun ah. Oo nga, Ate Mona. Ikaw naman, hindi ka rin nagbago. Maganda ka pa rin at laging mukhang mabait. May mukha bang mabait na napagkakamalang pumatay ng tao, Aber? Naku, Ate Mona, nakasalubong mo pala si Aling Irma. Alam mo ba, sa loob ng 5 taon, wala pa rin siyang pinagbago. Siya pa rin yung marites ng bayan. Okay lang. Sanay na ako sa mga chismis na yan. Aba, Mona, nandito ka pala. Akala ko, binibiro lang ako nitong si Mitch eh. Maligayang pagbabalik sa'yo. Kung nagsabi kang uuwi ka pala, sana nasundo ka namin kahit sa bus terminal man lang. Ayos lang po, Makiko. Yung pagbabantay niyo ho sa bahay ko habang wala ako malaking utang na loob ko na sa inyong mag-ama. Dahil sa inyo, may mauuwian pa rin ako ngayon. Salamat din po dahil naniwala kayong inosente ako. Ay, oo naman, Mona. Napakabait mo. Alam namin na nagtrabaho ka lang sa Maynila para sa kinabukasan ng pamilya nyo. Tama po kayo, Mang Kiko. Ngayong nakalaya na ako, prioridad ko humahanap yung mag-ama ko. Gusto ko makita at makasama ang anak kong si Jepoy. Ate Mona, naniniwala ako makikita muli si Jepoy. Ganun po ba, Aling Cora? Wala po ba kayong balita kung saan lumipat yung mag-ama ko? Sige po, dito nyo na lang ako balitaan sa number na to. Nakitawag lang kasi ako sa kapitbahay ko, wala pa ho akong cellphone. Sige, salamat po. O ano, Ate Mona, wala pa rin bang balita kay Jepoy? Wala eh. Matagal nang di umuwi doon ang mag-ama ko. Pati yung kamag-anak namin doon na pinupuntahan namin, umalis na rin. Hayaan mo, Ate Mona, makikita mo rin sila. Dante, ano ba? Tumigil ka nga! Lasing ka na naman eh! Mamaya niyan, mananakit ka na naman! Tumahimik ka! Mga katulad mo naman, ate. Wala karapatan magreklamo. Iinom ako kung kailan ko gusto. Puro ka selos, wala ka namang basehan! Tumigil ka na sa kakainom mo! Halika rito. Ano ba? Bitiwan mo ko, Dante, aray! Nasasaktan ako! Sino ang lalaki mo, ha? Sino? Sabihin mo. Eh, naku, nag-aaway na naman sila. Nakainom na naman si Mang Dante kaya yung asawa na naman yung napagdiskitahan. Kawawa nga si Ate Elena. Kahit wala siyang ginagawa, pinagbibintangan siya. Kasi yung dating asawa ni Mang Dante sumama sa ibang lalaki kaya lagi na lang siyang nagdududa. Mitch, baka hindi naman gusto ni Mona na makarinig ng mga chismis tungkol sa mga kapitbahay natin. Ay nako, tatay. Ina-update ko lang po si Ate Mona tungkol sa mga kapitbahay natin para hindi po siya nabibigla. Ayos lang naman sa'yo yun, di ba, Ate Mona? Opo, Mang Kiko, okay lang po. Pero dahil gabi na, uwi na ho ako ah. Salamat sa pagpapahiram ng cellphone, Mitch. Walang problema yan, Ate Mona. Ingat ka sa pag-uwi mo ha. Medyo madilim sa daan. May umiiyak. Si Elena ba yung nakaupo sa gilid ng kalsada? Ba't nandun siya? Gabi na. Elena? Ba't ka umiiyak? Pinalayas ka ba ni Dante? Napakasama talaga ni Dante, Mona. Lagi niya ako sinasaktan tuwing malalasing siya. Pinagbibintangan niya akong nanlalalaki. Kung alam ko lang na hindi ako magiging masaya sa piling niya, hindi sana ako pumayag na makisama sa kanya. Elena, dumudugo yung bibig mo. Ayos ka lang ba? Gusto mo bang doon na lang muna sa bahay ko? Baka kung anong mangyari sa'yo dito eh. Tulungan mo ko muna. Unang tingin ko pa lang sa'yo, alam kong hindi ka masamang tao. Pero ayoko madamay ka sa galit ni Dante. Babalik pa siya rito kaya umalis ka na. Umuwi ka na muna. Pero bugbog sarado ka. Hindi ba dapat tumawag na tayo sa barangay? Elena! Sino kausap mo? Kausap mo na naman ang lalaki mo. Walang hiya ka pag nahuli kita, sasamahin ka sa akin. Elena, halika na. Sasamahan kita mag-report sa barangay. Mona, umalis ka na. Iwan mo na ako. Dali na. Alis na, Mona. Nakulong ka na dati. Hindi ka pa ba natuto? Maraming bagay sa mundo na mas makakabuting wala kang nakikita at naririnig. Baka mapahamak ka pa.
Kamusta na kaya si Elena? Ayoko na sana makialam pero hindi naman siguro masama kung kakamustahin ko si Elena. Pupuntahan ko siya sa bahay niya. Mona, saan ka pupunta? Napakaaga ha? Aling Irma, pupuntahan ko sana si Elena eh. Nag-aalala kasi ako, nag-away sila mag-asawa kagabi. Si Elena, naku, ayos lang ang babaeng yon. Sanay na siyang bugbugin ni Dante sa gabi. Pero hindi niya maiwan ng lalaking yon. Dahil sa umaga, pag nahimasmasan na, bibigyan naman siya ng pera bago umalis para magtrabaho. Sanay na mga taga rito sa dalawang yon. Huwag ka na mag-alala. Ah, ganun po pala. Laging sinasabi ni Dante na may lalaki si Elena, pero wala naman siyang napapatunayan. Teka, si Elena yata yung nakita kong pumasok sa bahay nila. Pero sino yung lalaking nagmamadaling nakasunod sa kanya at isinara pa ang pinto? Parang si Michael yun ah. Yung binatang anak ni Aling Irma. Ibig sabihin, may dahilan pala talaga para magalit si Dante. Ay, napakahirap talagang humanap ng trabaho kapag may police record. Sa dami ng in-applyan ko, wala ni kahit isang tumanggap sa akin ah. Ay, paano ko mabubuhay ang sarili ko kung wala akong pinagkakakitaan? Kahit malaman pa nilang inosente ako, kaya ako nakalabas ng kulungan, baliwala sa kanila. Hoy, Mona, nandiyan ka pala. Galing ako sa bahay mo kanina. Hindi ko alam na lumabas ka pala. Opo, Aling Irma. Sinubukan ko kasing humanap ng trabaho eh. Nagtatanong-tanong din ako sa ibang kakilala kung may balita ba sila sa mag-ama ko. Bakit ka nga pala nagpunta sa bahay ko? Bibigyan lang sana kita ng ulam. Pero ngayong nandito ka na, sumabay ka na lang sa akin kumain. Ako lang din naman mag-isa sa bahay. Wala ang anak kong si Michael. Huwag na, Aling Irma. Nakakahiya naman sa'yo. Ito naman, parang ibang tao. Halika na rito, kumain na tayo. Huwag ka nang mailang. Hindi naman issue sa akin kung nakulong ka dati. Iba pa rin naman ang Mona na kilala ko. Halika na, pumasok ka na. Nagluto ako ng pinakbet at pritong tilapia. Halika na, huwag ka na mahiya. Mona, buti nandito ka sa bahay mo. Gusto sana kitang makausap eh. Elena, ikaw pala. Tungkol saan? Tungkol sa nakita mo kahapon. Alam kong nakita mo si Michael na pumasok sa bahay namin. Oo, nakita ko kayo. Hindi ko na maitatanggi. May pinagsabihan ka bang iba? Pakiusap mo na wag mo munang ikwento sa iba. Elena, sabi mo nga, mas makabubuti kung wala na lang akong nakikita at naririnig. Kaya sige, hindi na ako makikialam sa'yo. Pero sana, alam mo kung ano yung pinapasok niyo ni Michael. Gulo yan. Mona, hindi ko naman sinasadyang magkaroon kami ng relasyon ni Michael eh. Bigla na lang talagang nangyari. Nagkainuman kami, may nangyari sa amin. Tapos naulit nang naulit. Ikaw na ang dapat umiwas. Mona, hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Asawa ko si Dante, pero si Michael ang nagpapasaya sa akin. Anong gagawin ko, Mona? Ikaw lang makapagdesisyon yan para sa sarili mo, Elena. Alam mo kung ano ang tama at mali. Halos patayin ako ni Dante sa bugbog tuwing malalasing siya. Pinaghihinalaan niya akong may kabit. Napakasiloso niya. Kapag nalaban niyang may relasyon kami ni Michael, baka mapatay niya kaming dalawa. Ay naku, Michael, ikaw talaga. Kumbulahin mo naman ako, wagas. Totoo nga, Mitch. Ikaw naman talaga ang pinakamagandang babae na kilala ko. Kaya nga swerte ko na girlfriend kita. Sus, nasasabi mo lang yan kasi wala rito si Tatay Kiko. Pag nandito siya, hindi mo nga ako malapitan eh. Grabe naman kasi ang tatay mo sa akin. Porque hindi kami mayaman. Sasabihin niyong wala ko yung papakain sa'yo. Di ba niya alam na binubusog kita sa ibang paraan? Naku, ikaw talaga. Ibig ko lang sabihin, binubusog kita sa pagmamahal ko. Mitch! Mukhang ulan na yung mga sinampay mo, mababasa! Sige na, Michael, mamaya na lang ulit tayo magkita. Baka dumating na rin ang tatay ko eh.
kunin ko na lang muna yung mga sinampay ko. O siya, sige. Mamayang gabi pag-alis ng tatay mo. Oo na, sige na. Umalis ka na. Sige na. Salamat, Ate Mona. Kung di mo ako sinabihan, baka hindi ko maalala yung mga sinampay ko. Si Michael kasi ang kulit eh. Hindi ba si Michael yun na anak ni Aling Irma? Boyfriend mo ba yun? Oo, Ate Mona, pero secret lang ha. Kasi magagalit sa akin si tatay. Kung boyfriend pala ni Mitch si Michael, niloloko siya nito dahil si Michael din ang karelasyon ni Elena. Ano yung ingay sa labas? Daling araw pa lang may nag-aaway na yata. Walang hiya ka, Michael! Papatayin kita! Ang kapal na mukha mo na makitulog sa pamamahay ko! Lumabas ka rito! Ay, Diyos ko! Si Mang Kiko yun Tignan ko nga. Tay, tama na po, nakakaya sa mga kapitbahay! Tumahimik ka, Mitch! Ikaw ang nakakaya! Kadalaga mong tao, nagpapatuloy ka ng lalaki sa kwarto mo! Sinamantalan niyo talagang wala ako! Hoy, Michael! Lumabas ka rito! Diyos ko, Kiko! Huwag ka nga mag-eskandalo rito! Tigilan mo na si Michael! Tigilan mo na ang anak ko! Titigilan ko siya kung titigilan niya ang anak ko! Nako, Kiko! Pagsabihan mo rin ang anak mo! Patagong Makate! Kung hindi siya malandi, hindi siya malalapitan ng kahit sinong lalaki! Basta, Aling Irma, pagsabihan mo yung anak mo, dahil sa susunod na gapangin niyang anak ko, papatayin ko siya, hindi ako nagbibiro! Mitch, tama na. Tumahan ka na. Namamaga na yung mga mata mo. Kakaiyak oh. Pero Ate Mona, bakit kasi ganun si tatay? Bakit ayaw niya kaming bigyan ng chance ni Michael? Mahal ko si Michael, ate. Bakit hindi niya yun maintindihan? Mitch, may mga bagay na magulang lang ang makakaintindi. Pag naging magulang ka na, maiintindihan mo na rin ang tatay mo. Sa ngayon, makinig ka na lang sa kanya. Mas alam niya ang makabubuti sa'yo, lalo na nag-aaral ka pa at kaka-18 mo pa lang. Oh, Mitch, napakalma ko na ang tatay mo. Mabuti pa umuwi ka na muna at mag-usap kayo mag-ama. Bantayan mo rin ang blood pressure niya. Mataas sigurado ang presyon nun at walang tulog. Mahirap pagpanggabi ang duty na security guard. Salamat po, Mang Dante. Sige po, uwi na po ako. Mag-iingat ka. Ay nako, Mitch, kung ako sa'yo, pag-aaral na lang muna ang atupagin mo. Hindi yung puro lalaki ang iniisip mo. Magtapos ka ng pag-aaral mo at wag kung sino-sino ang kinakalantari mo. Huwag ka na makialam pa sa problema, Elena. Sige na, umuwi ka na rin at magluto. O, sige. Sumunod ka na rin agad sa akin, ha? Oo. O, paano? Ikaw na muna ang bahala sa mag-ama mo na. Mauna na ako. Salamat, Dante. Ay, hindi ko na alam ang gagawin ko. Sasabihin ko bang nalalaman ko tungkol kay Michael? Baka lalo lang magkagulo. Oh, Mitch, anong problema? Aga-aga, hindi na maipintay yung mukha mo. Ikaw pala, Ate Mona. Ito, problematic pa rin. Usapang puso. Si tatay kasi ayaw niya talaga kay Michael eh. Wala raw siyang tiwala sa tambay na katulad ni Michael. Hindi mo naman masisisi ang tatay mo. Gusto lang niya na mapabuti ka. Mag-focus ka na lang muna sa pag-aaral. Teka, yan bang si Michael seryoso talaga sa'yo? Oo, ate. Seryoso kami ni Michael sa isa't isa. Nangako nga siya sa akin na magsisikap siya para matanggap siya ni tatay. Maagang ang umalis si Michael ngayon para mag-apply ng trabaho para hindi na siya maliitin ni tatay. Mabuti kung ganun. Pero yung si Michael, wala ba siyang ibang karelasyon? Siyempre wala, no. Ako lang ang girlfriend niya. At saka alam na alam ko yan. Paano ko ba sasabihin kay Mitch na karelasyon ni Michael yung kapitbahay naming si Elena na asawa ni Dante? Ay, kaya ko bang sabihin kay Mitch yun nang hindi ko siya nasasaktan? Ano bang dapat kong gawin? Ano?
wakas, Elena. Dumating ka rin. Akala ko nakalimutan mo na ang oras ng tagpuan natin. Hindi na nga sana ako pupunta sa pipitsuging motel na to para makipagkita sa'yo. Total, kapag hindi mo naman ako mapakinabangan, yung anak ni Mang Kiko ang kinakalantari mo. Pasalamat ka't umalis si Dante kaya pinuntahan kita rito. Kung hindi, hindi mo na ako may kakama kahit kailan. Ito naman, huwag ka na magsilos. Panakit butas ko lang yun pag di ka available. Ano ba naman mapapala ako sa babaeng yun? Hindi na nga magaling magpasaya. May tatay pa napakasungit. Basta. Kung gusto mong tumagal pa tayo, hiwalayan mo na yung Mitch na yon at talagang nagsiselos na ako. Ano ba naman? Huwag ka na magsilos. Hindi ka na. Simulan na natin para maula na ang galit mo. Sabik na ako sa'yo. Sabik na rin naman ako sa'yo eh. Sige na, yakapin mo na ako. Ano yun? May ibang tao ba sa kwarto na to? Wala yun. Ituloy na natin, Elena. Ayoko mabitin. Sige na, dalian mo para matapos na. Sige, napakasarap po talaga, Elena. Kaya parating sabik na sabik ko sa'yo. Oh, saan ka galing? Mukhang masaya ka yata. Dante, bakit nandito ka na? Hindi ba bukas ka pa uuwi dahil nag-deliver kayo ng materyales sa Maynila? Hindi natuloy. Bakit? Hindi ka ba masaya na nandito ako sa bahay ko? Ha? O may bisita kang niyayang magpalipas ng gabi sa kama natin, o ano? Ano? Ano bang sinasabi mo? Nagbibintang ka na naman eh. Napakasiloso mo talaga. Saan ka nga galing? Huwag mong sabihin na kipagmadyong ka na naman sa mga kumare mo sa kabilang bayan. Galing ako doon. Mahjong, hindi mo nga ako iniwanan ng pera. Ay naku Dante, magpahinga ka muna dyan at magluluto na lang ako ng hapunan. Ba't tinatanong kita kung saan ka galing? Nanlalalaki ka na naman ba? Sinong lalaki mo? Napakakati mo talaga! Ano ba Dante? Bitiwan mo ako! Huwag mong hablutin ang buhok ko! Ano ba? Tinatanong kita! Sinong lalaki mo at saan kayo galing? Ayaw mo sumagot ha? Itong sa'yo! Ito ka! Tama na! Nasasaktan ako Dante! Walang kaya ka Dante! Wala kang awa! Iwanan na kita! Magsasama na lang kami ni Michael! Hindi mo ako iiwanan, Elena! Dahil lakit ka lang! Si Michael pala! Umanda kayo sa aking hayop ka! Hello, Mitch. Pasensya ka na ha. Ngayon lang ako nakapagbukas ng cellphone. Naghanap kasi ako ng trabaho buong maghapon. Alam mo na, para good shot naman ako sa tatay mo. Okay lang, Michael. Naiintindihan ko naman. Pero, namiss kita. Namiss mo naman kita. Kasi masyado maulan ngayon eh. Hindi na ako makapunta sa bahay niyo. Di bale, sa ibang araw na lang. Babawi na lang ako sa'yo next time. At saka, nandito ako sa likod bahay. Dito ako pumesto para hindi ako marinig ni nanay. Sandali lumalakas na ulan. Babalik na ako sa bahay. Madilim kasi rito at... hello? Mitch! Nawalan na signal. Ang lakas kasi ng ulan. Ano ba naman yan? Napakakulot ni Mitch. Hindi ko naman masabi sa kanya na inubos na ni Elena ang lakas ko maghapon. Napaka-wild din naman kasi ni Elena. Siya, makabalik na nga sa bahay at nababasa na ako rito sa kubo. Aray! Sino? Walang iya ka, Michael! Hugas ka! Ikaw pala umiipot sa ulo ko! Ikaw pala ang kaluguyo ni Elena! Magdante! Ano sinasabi mo? Hindi ko yun alam! Pakiusap, ilayo mo sa akin yung itak na hawak mo. Baka maituloy mo yan at magkasakitan tayo dito. Talagang magkakasakitan tayo dahil mga taksil kayo! Papatayin kita dahil sa pakikiapit sa asawa ko! Ito sa'yo! Tatagayin kita ng tatagayin hanggang sa mamatay ka! Magdante! Magdante ka! Magdante!
sumigaw ka pa. Wala makakarinig sa'yo. Papatay na kita ngayon para wala na akong kaagaw kay Elena. Akin lang siya! Akin lang siya! Masyado na akong ginabi ng uwi. Sabi kasi nung nakausap ko, alam niya kung saan nakatira yung mag-ama ko. Hindi naman pala. Ayan tuloy. Inabutan na ako sa daan ng malakas na ulan. Tulungan! Tulungan niyo ako! Ano yung naririnig ko? Parang doon nanggagaling sa kubo sa likod bahay ah. Malapit sa kawayanan. Pero ang dilim naman at wala akong masyado makita. Papatayin kita! Yan ang bagay sa'yo! Taksil kayo! Taksil kayo! Eto pa! Tatagayin pa kita! May lalaki sa bandaran ah. Hindi ko makita ang mukha niya. Nakakapote siya at nakatago ang mukha niya sa suot niyang hood ng kapote. Ah, Diyos ko! May hawak siyang itak at may tinataga siyang tao! May tinataga siyang tao! Diyos ko! Baka makita ako ng lalaki dito sa taguan ko. Hindi na mangyayari. Sa sino maglalaki magtatangka gawin sa akin si Elena? Mabuti pa iligpit ko na itong kalat ko. Hatakin ko na ang katawan ng walang siyang ito at maitapon kung saan. Binanggit niya ang pangalan ni Elena. Diyos ko, hindi na ako pwede magkamali. Si Dante ang lalaking may hawak ng itak. Hinila na niya ang paanong lalaking tinaga niya. Hindi na gumagalaw yung lalaki. Pinatay ni Dante ang lalaking yon. Hindi akong pumatay. Alam ng Diyos yan. Wala akong masamang ginawa. Gusto ko lang makatulong pero ako napahamak. Maniwala kayo sa akin. Wala akong kasalanan. Ibalik niyo sa akin ang anak ko. Ibalik niyo sa akin. Wala akong ginagawang masama! Sino yan? May tao ba dyan? Tulungan mo ako, Ate Mona. Tulungan mo ako! Michael? Ano nangyari sa'yo? Saan ka nang galing? Matagal ka na nilang hinahanap. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako, Ate Mona! Ate Mona! Huwag mo ako sakalin, Michael! Wala akong kasalanan! Wala! Wag! Panaginip lang. Diyos ko, si Michael ba talaga yung nakita kong pinatay ni Dante? Pero nasaan ang bangkay? Paano ako makakatulong? Anong gagawin ko? Ano? Michael, nasaan ka na ba? Nasaan ka na, anak? Aling Irma, napakalakas ng ulan. Magpayong ka naman. O, umuwi ka na muna at magpahinga. Baka ikaw naman ang magkasakit niyan. Hindi ako pwede magpahinga, Elena. 2 araw nang hindi umuwi ang anak ko. Sobrang lang kabang nararamdaman ko. Iba na ang kutob ko. Pero nag-report na po tayo sa pulis, Aling Irma. Ginagawa na nilang trabaho nila. Basta huwag tayong mag-isip ng negatibo. Baka nandun lang siya sa mga kabarkada niya. Mona, nandyan ka pala. Tulungan mo naman akong kumbinsihin si Aling Irma na umuwi na muna. Tama po si Elena, Aling Irma. Umuwi na kayo dahil napakalakas ho ng ulan, no? Hindi niyo ako naiintindihan. Iba ang nararamdaman ko. Hindi ako mapakali. Baka may nangyari ng masama sa anak ko.
na kaya si Michael? Sabi ni Aling Irma, hindi pa rin umuwi si Michael at wala pa rin balita tungkol sa kanya. Kahit ako, hindi niya ako sinasagot sa mga chat ko sa kanya eh. Mitch, tigilan mo na yung walang kwentang pag-iyak mo. Yung Michael na yon, maraming barkada, maraming bisyo. Malamang kasama yun ng mga kabarkada niya. Tay, hindi mo rin naman maiintindihan kung bakit ako umiiyak eh. Wala kasi kayong nakikitang mabuti kay Michael. Diyan na nga kayo. Hoy, Mitch! Saan ka pupunta? Gabi na bumalik ka dito! Hindi ako maintindihan ni tatay. Mahal na mahal ko si Michael. At sobrang nag-aalala na ako sa kanya dahil ilang araw na siyang hindi umuuwi. Nasaan ka na, Michael? Nasaan ka na? Aling Elena, umiiyak ka? At iniiyakan mo rin si Michael? Bakit mo siya iniiyakan? Dahil mahal ko si Michael. Mahal namin ang isa't isa. Ngayong hindi pa siya nagpapakita, kinakabahan talaga ako at nag-aalala. Kung nasa na kaya si Michael? Ano? Mahal niyo ang isa't isa? Bakit may relasyon po ba kayo? Pero may asawa ka na, Aling Elena. Bakit mo nagawa to kay Mang Dante? Bakit niyo ginawa ni Michael sa akin to? Bakit? Elena! Ano ginagawa mo dyan? Halika nga rito, halika. Pumasok ka dito sa bahay ngayon din. Oo, Dante, papasok na ako. Walang hiya ka talagang babae ka! Dante, bakit ba? Sinasaktan mo na naman ako. Ikaw, napakakati mo talaga. Akala mo hindi ko narinig. Sino nagbigay sa'yo ng permiso na iyakan na ibang lalaki, ha? Sino? Dante, ang buhok ko! Nasasaktan ako! Ano bang sinasabi mo? Lasing ka lang, Dante. Pinagbibintangan mo na naman ako eh. Huwag ka nang magmahag-mahagan. Alam ko kung sino ang kalaguyo mo. Si Michael, di ba? Alam mo ba kung nasaan siya? Wala na ang hayop na yun. Pinapapak na siya ng mga uod at insekto. Ano? Anong sabi mo? Anong ginawa mo kay Michael? Pinatay ko na ang lalaki mo, Elena. At hindi ako magdadalawang isip na isunod ka sa hayop na Michael na yun kapag hindi ka pa tumino. Akin ka lang, Elena. Akin ka lang. Tandaan mo yun. Tandaan mo. Diyos ko. Wala na si Michael. Totoo bang pinatay siya ni Dante? Diyos ko. Diyos ko. Mabuti naman at wala ng ulan. Ilang araw ding walang tigil sa pagbagsak ang ulan. Hindi tuloy matuyo yung mga sinampay ko. Oo, Ate Mona. Walang tigil ang ulan, parang mga luha ko lang. Wala ring tigil sa pagpatak. Wala pa rin kasing balita kay Michael hanggang ngayon eh. Kahit mga pulis, wala pa ring lead. Ano ba yan? Bakit marami nagtatakbo ang mga tao sa kalsada? Galing ako sa irigasyon. May nakita raw silang bangkay ng tao doon. Hindi makilala dahil naagnas na. Tumawag na ako sa barangay. Tay, pupunta ako ron. Ate Mona, halika, pumunta tayo sa irigasyon. Sige. Ay, Diyos ko. Bakit ganito na lang yung kabog ng dibdib ko? Hindi kaya si Michael na yun? Diyos ko, anong ginawa ninyo sa anak ko? Ang sasama ninyo, Michael! Anak ko! Bakit mo ko iniwan? Nag-iisa na lang ako sa buhay, anak ko! Sinang walang puso ang gumawa nito sa'yo?
Mona. Hindi ako makapaniwala na mangyayari yan kay Michael. Wala na siya, ate. Wala na siya. Naaagnas na siya at halos hindi na makilala. Michael. Pangako ko sa'yo, Michael. Aalamin ko ang katotohanan. Mitch, halika na at umuwi na tayo. Nandito na ang mga pulis. Hayaan nyo na silang gawin ang trabaho nila. O magsitabi na kayo para makuha namin ng bangkay. Gagawin namin ang lahat para malutas ang kaso at managot ang may kasalanan. Tulungan niyo ho kami. Kailangan mahuli ang gumawa nito sa anak ko. Walang puso ang gumawa nito. Michael! Bakit ito nangyari sa'yo, anak ko? Michael? Michael, bakit? Hoy, Elena! Anong iniiyak-iyak mo dyan? Halika na! Umalis na tayo at baka may manghinala pa sa'yo na may nalalaman ka. Tandaan mo, pag nahuli ako, papatayin na rin muna kita bago ako makulong. Mona, anong ginagawa mo rito sa bahay ko? Umalis ka na bago ka maabutan pa ni Dante. Nakita kong umalis si Dante kaya ako pumunta rito, Elena. Kung may nalalaman ka sa nangyari kay Michael, sabihin mo na. Naluloka ka na ba? Wala akong alam. Oo, naging kabit ko si Michael pero hanggang dun lang yon. Hanggang dun lang? Pero nakita kitang tahimik na umiiyak dahil sa nangyari sa kanya, Elena. Makinig ka sa akin. Kung minahal mo talaga si Michael, sasabihin mo ang mga nalalaman mo para makuha niya ang katarungan na para sa kanya. Oo, Mona. Mahal ko si Michael. Sa kanya ko lang naramdaman ang importansya ko bilang babae. Mahal ko siya, pero mahal ko rin ang buhay ko. Elena, sabihin mo sa akin ang totoo. Si Dante ba? Si Dante ba ang pumatay kay Michael? Mona, magdahan-dahan ka naman sa pambibintang mo. Wala kang ebidensya at wala kang alam. Oo, Elena. Wala akong sapat na ebidensya. Pero may alam ako. Nandun ako nung gabing yon. Nandun ako nung pinatay si Michael. Naduwag lang ako. Sana sinundan ko yung kriminal kung saan niya dinala tinapon ang katawan ni Michael. Si Dante, nandyan na si Dante. Umalis ka na, Mona. Kung mahal mo ang buhay mo, kalimutan mo na mga nakita at narinig mo. Sige na, umuwi ka na! Umuwi ka na! Ako si Dante. Nangangako ko ng buong katapatan na hindi ko magagawa yun kay Michael. Matagal na kami magkapit-bahay at wala naman kami nag-ialitan. Kahit tanungin niyo pa si Aling Irma, yung nanay ni Michael. Ang tinatanong ko, nasaan ka nung gabi ng krimen? Ayon kasi sa report na natanggap namin, malamang halos 3 o 4 na araw ng patay ang biktima. Nasa bahay lang ako dahil nagkasakit ako. Tama! May sakit ako nung araw na yon. Hindi ba, Elena? Nasa bahay lang tayo nun. Tama si Dante, nasa bahay lang siya. Miss, ang sabi mo, wala kayo sa bahay nung gabing yon at may nagpatunay ng alibay nyo. May picture ka kasama ang kapatid mo. Paanong kasama ka naman ngayon ng asawa mo? Sir, ang ibig ko sabihin, inosente ako. Wala akong motibo para gawin nyo kay Michael. Si Kiko pa pwede. Madalas siya makasagutan at makaaway ang anak ni Aling Irma. Ay, tama! Kiko, hindi ba't pinagbantaan mo pang papatayin mo ang anak ko kapag hindi niya nilayuan ang anak mong si Mitch? Ay, naku, Kiko! Ikaw ba ang walang awang pumaslang sa anak ko? Ikaw ba? Ayoko nga sa relasyon ni na Mitch at Michael. At totoong napagbantaan ko siya noon. Pero hindi ko yun kayang gawin. May takot ako sa Diyos. Irma, hindi kaya ng konsensya kong pumatay. Hindi mo alam ang sakit na dinaranas ko ngayon, Kiko. Kaya kung ikaw ang gumawa nun sa anak ko, umamin ka na at pagdusahan mo ang ginawa mong kasalanan. Umamin ka na! Hindi nga ako ang pumatay! Sandali lang. Huwag kayong mag-away dito. Huminahon ka, Aling Irma. Alam ko ang nararamdaman mo bilang ina ng biktima. At gagawin namin ang lahat
para mahuli kung sino man ang gumawa nun sa anak mo. Tay, bakit pinagbibintangan ka nilang pumatay kay Michael? Alam kong tutol ka sa relasyon namin pero hindi ko naisip na kaya mo yung gawin. Hindi ako naniniwala sa kanila. Mitch, huwag ka nang umiyak. Itinuturo man akong suspect ni Aling Irma at ni Dante. Hindi ibig sabihin nun ako na nga ang may kasalanan. Lalabas din ang katotohanan. Hoy, Kiko! Nandito lang ako sa labas. Dinig na dinig ko ang sinabi mo. Ano gusto mong palabasin, ha? Na nag-iimbento lang kami ni Aling Erba? Haba, hayop ka, mahiya ka nga. Gumawa ka ng karumal-dumal na krimen, kaya umamin ka na at pabayaran ang kasalanan mo. Mang Dante, hindi totoo ang binibintang mo. Alam mo na hindi niyan magagawa ni tatay. Aba, ano hindi? Paano nga kung nagawa na niya, ha? Tama na yan, Mitch. Walang silbing makipag-usap tayo sa taong sarado ang pag-iisip. Basta, alam kong mauhuli din ang totoong pumatay at mabubulok ang kriminal na yon sa kulungan. Aling Irma, kumain ka na muna oh. Gabi na, malilipasan ka ng gutom. Elena, pinatay ang anak ko nang walang kalaban-laban. Napakaraming saksak at taga sa katawan niya. Halos mabigtas na ang ulo sa leeg niya. Sa tingin mo ba makakakain pa ako? Hindi ako matatahimik hanggat hindi na ibibigay ang katarungan sa anak ko. Huwag ka mag-alala, Aling Irma. Sisiguraduhin kong mananagot ang may sala. Mona, ano ka ba? Huwag ka nga magbigay ng peking pag-asa kay Aling Irma. Alam mo bang hanggang ngayon wala pang linaw ang investigasyon? Walang nakasaksi kaya matatagalan ng... Hindi totoo yan, Elena. Hindi totoo na walang saksi sa krimen na yun. Meron. Dahil nandun ako nung gabing yun. Mona, totoo ba ang sinabi mo? Sino ang hayop na pumatay sa anak ko? Sino? Madilim nun at malakas ang ulan. Hindi ako sigurado sa mga nakita ko. Pero alam ko kung ano yung mga narinig ko, Aling Irma. At may hinala na ako kung sino ang kriminal. Handa akong alamin ng totoo. Makikipagtulungan ako sa mga pulis. Mona, napapaliw ka na ba? Hindi ka qualified maging witness. Walang maniniwala sa isang ex-convict na katulad mo na nakulong dahil sa kasong pagpatay. Pagdududahan lahat ng sinabi mo, mapapahiya ka lang dun, Mona. Mona, totoo bang nakita mong nangyari kay Michael? Oo, Elena. Makukuha ni Michael ang katarungan kung makikipagtulungan ka sa akin. Kaya kung may alam ka, sabihin mo na. Si Dante ba ang pumatay? Hindi ko alam, Mona. Natatakot ako. Papatayin niya tayo. Huwag kang matakot, Elena. May plano ako. Kailangan lang... Elena! Nasaan ka naman? Babae ka! Halika nga rito! Sige na, Mona. Umalis ka na. Nandyan na si Dante. Pareho tayong malilintikan pag nakita ka niya. Sige na, umalis ka na. Hoy, Elena! Nandiyan ka lang pala. Bakit hindi ka sumasagot? May kausap ka ba dyan? Wala. Tinitingnan ko lang kung may natira pa akong sinampay sa labas. Kulang kasi yung isang pares ng medyas eh. Bakit mo pala ako hinahanap, Dante? May kailangan ka ba? Masyado ka madaming sinasabing hayop ka. May tinatago ka ba sa akin, ha? Wala. Ano bang itatago ko? Sige na, maghahain ako ng pagkain para may makain na tayo. Halika rito! Aray! Dante, ano ba? Halika! Bitiwan mo yung buhok ko! Pag kinakausap kita, huwag mo ako lalayasan. Sabihin mo sa akin na nalalaman mo, Elena. Kung hindi, papatayin kita. At itatamay ko na pati ang mga magulang at mga kapatid mo. Ano mo, kaya kong gawin. Dante, huwag mong gagawin yan! Huwag mong itatama yung pamilya ko! Kaya nga magsalita ka na! Si Mona!
Magwi-witness siya sa pagkamatay ni Michael. Nandun siya nung gabing pinatay si Michael. Nakita niya yung pagpatay kay Michael. Ano? Nandun ang babaeng yun. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Tinatraidor niyo ba ako? Hindi, Dante. Maniwala ka. Wala akong alam. Hindi ko sinabi sa kanya na ikaw ang pumatay. Pero baka sumabit ka. Hindi ako sasabit! Dahil papatayin ko na kayo lahat bago pa mangyari yun. Halika! Halika! Dante! Halika! Dadalhin, aray! Ah! Iwan mo ako! Iwan mo ako! Sandali lang. Sino ba? Mang Dante? Anong ginagawa mo rito? Gabing-gabi na. Matutulog na ho ako. Mona, kasi si Elena, sobrang sakit ng tiyan niya. Pwede mo ba siyang tingnan sandali sa bahay namin? Ganun ba? Sige, sandali lang. Magpapalit lang ho ako ng damit. Sandali lang, bakit isasara mo ang pinto? Ayaw mo ba akong papasukin? Mang Dante, alisin mo kamay mo sa pinto kung hindi iipiting kita. Ay, ano ba? Lumabas ka dito, Mang Dante, kung hindi sisigaw talaga ako. Sige, sumigaw ka! Alam mo na walang makakarinig sa'yo ngayon. Sobrang lakas na ulan. Oo, tulad nung gabing pinatay si Michael. Ikaw yung nakita ko may hawak na itak, hindi ba? Ikaw yung nakasuot ng kapote na walang awang kinatay na parang hayop si Michael. Ako nga. At alam mo ba, ulang pa ang ginawa ko sa kanya dahil sa pagiging kabit na asawa ko. Si Elena naman, makatipasahigan. Pumatol sa isang batang walang alam kundi pagsabay-sabayin sila mga babae. Mga katulad nila, hindi na dapat binubuhay. Sino ka para husgahan ng isang tao? Alam mo ba? Buhay ka pa pero sinusunog na ang kaluluwa mo sa impyerno. Isusuplong kita para mapagbayaran mo ang karumal-dumal na krimen na ginawa mo. Walang maniniwala sa isang katulad mo, Mona. Ex-convict ka! Kaaway ka ng lipunan. Swerte ka lang na makalaya, pero ikaw naman talaga pumatay sa anak ng amo mo. Kaya pareho lang tayo. Hindi tayo pareho! Hindi ako kriminal na kagaya mo! Kriminal ka! At dahil may nalalaman ka, kailangan mapatahimik na rin kita. Kaya halika rito. Halika! Tatapusin ko na ang anak kwenta mong buhay! Ay! Tawal mo ako! Halika! Tawal mo ako, sabi! Sinabi na halika! Tulungan lang ako! Walang iya ka, Dante! Hindahan mo si Mona! Hindahan mo siya! Hindi ko bibitiwan ng babaeng to. Kriminal to, Kiko. Siya ang totoong pumatay kay Michael! Siya! Huwag kang maniwala sa kanya, Mang Kiko! Siya ang pumatay! May ebidensya ako! Hindahan mo siya! Masasabugin ko yung ulo mo! Sumuko ka na! Napapaligiran ka namin! Itaas mo ang mga kamay mo! Sumuko ka na maayos! Mga polis! Sino tumawag sa mga polis? Huli ka na, Dante! Huwag ka na magmaang-maangan pa! Ito ang plano na sinasabi ni Mona sa amin at nakipagtulungan kami sa mga pulis! Eyewitness sa krimen si Mona! Pero dahil gabi nun, umuulan at madilim, hindi niya nagawang pangalanan ng suspect. Pero dahil may hinala na siya, sinang-ayunan namin siya sa plano niyang kaya kanyang paaminin! Ano? Anong planong pinagsasasabi niyo? Alam ko ex-convict ako at hindi madaling pagkatiwalaan. Ano mang sasabihin ko ay pwedeng gamitin laban sa akin. Kaya naisipan kitang paaminin. At lahat ng sinabi mo at nirecord ko sa cellphone ni Mitch, eto, pakinggan mo. Oo! Tulad nung gabing pinatay si Michael, ikaw yung nakita ko may hawak ng itak, di ba? Ikaw yung nakasuot ng kapote na walang awak kinatay na parang hayop si Michael! Ako nga. At alam mo ba, kulang pa ang ginawa ko sa kanya dahil sa pagiging kabit na asawa ko. Iniputan niya ako sa ulo. Matibay na ebidensya ang record na yan, Dante. Kaya inaaresto kita ngayon. O saan na siya? Mga walang iya kayo! Babalikan ko kayo! Kayo lahat!
Maraming salamat sa inyo, ha? Sa wakas, mabubulok na sa kulungan si Dante. Pakahayop ng taong yun. Makakamit na ni Michael ang hustisya. Ang kawawa kong anak. Walang anuman ho, Aling Irma. Sakto lang sigurong nandun ako sa lugar na yun para makita ko yung nangyari at maging daan para malutas ang krimen. Kung hindi ako tutulong, hindi ako patatahimikin ng konsensya ko. Ako man ay nagpapasalamat sa iyo, Mona. Kundi dahil sa iyo, baka ako ang nadiit ngayon sa kasalanang hindi ko namang ginawa. Alam ko ho ang pakiramdam na napagbibintangan. Yung walang naniniwala. Kaya hindi ho ako nagdalawang isip na magsalita dahil nakita ko mismo ang totoong nangyari. Hindi ko hahayaang maranasan mo ang mga pinagdaanan ko, lalo na't napakabait mo, Mang Kiko. Dalawin natin mamaya si Elena. Oo nga pala, Aling Irma. Pasalamatan din ho natin si Elena. Siya ang nagsuplong sa mga pulis kay Mang Dante nung gabing yun kaya nakaresponde ang mga pulis. Oo, gagawin ko yan. Bala ko talagang dumalaw sa kanya sa ospital mamaya. Sana gumaling na siya kahit grabe ang pambubugbog sa kanya ni Dante. Mona, may sorpresa nga pala ako sa iyo. Sorpresa? Anong sorpresa, Mang Kiko? Hindi ko lang sinasabi sa iyo pero gumawa ako ng paraan para mahanap ang mag-ama mo. Ito ang address nila. Punta mo na sila dyan, Mona. Mang Kiko, maraming salamat po. Makikita ko ng asawa ko. Makikita ko ng anak ko. Makikita ko na si Jem.